Magandang araw mga kaagri. Ngayong araw po ay magpo-forced relieving po tayo sa ating area na ito kasi nga po talagang marami na yung may tama ng sigatoka at babawasan na rin natin yung mga dahon ng mga puno ng saging natin na next week ay ating nang harvestin. Hindi na po nila kailangan ng maraming dahon. So yun po, hindi po kasi maganda, sore to the eye po talaga pag ganitong parang pinabayaan na lang yung itsura. So today, yan po ang ating gagawin. Magdi-drift po tayo. Baka na rin magdi-desakiring tayo. Kasi hindi pa tayo nakapag-timing na makuha yung mga suckers na pang transplant natin. So, para magiging malinis po tingnan itong ating first na area dito na atin nang umpisahan talagang maharbisan mga kaagri. Sige po, ito timelapse na lang natin. Para naman po ay hindi po kayo maboring sa kakapanood sa akin habang gumagawa tayo dito ng pagdi-drift nito habang may panahon pa tayo mga kaagri. 햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. 두근거리는 가슴이 좋은 기분인 걸 느껴. 아주 작은 떨림도 잠에서 깨어나면 오늘 날씨 먼저 확인해. 우산을 챙겨야 할지. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나 참 다행인 거야. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다.
햇살이 너무 좋았어. 그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. 세상에서 제일 행복한 순간 널 만나고 매일 겪게 돼. 매일은 감사하죠. 그대가 곁에 있어서 언제나 오늘 같길 기도해요. 그대와 함께라는 건 영원한 축복 같아서 오늘도 널 바라보며 웃는다. So ito na po itsura. Pagkatapos po tayo maglinis, mag-deleafing po, parang sagingan na rin ulit yung itsura. Sa compare po kanina, sa dami po naman ng dahon na nakuha natin, yan po nilagay natin yan in between. At dito wala na naman, and another in between na naman po. Yun po, kasi ito po yung mga water passes natin dito. So medyo hindi naman naubos lahat kuha mga kalbi. Pero at least po medyo okay na siya tingnan pag nakuha na lahat halos yung 90% na may tama ng sigatoka. Pagkanda na rin tingnan pag puro na lang green kasi makikita mo yung malinis ba sa taas. Yan po kasi yung importance niyan para po hindi mas lalong dadami yung may tama ng sigatoka. Talagang linisin lang. Syempre po nag-iisip rin tayo baka masyadong madami yung kunin natin, hindi na rin po maging maganda sa saging pag kulang na rin po sa dahon. Unlike po dyan sa mga ibang talagang konti-konti na lang yung natira nating mga dahon sa kanya kasi po malalaki na yung bunga, hindi na po nila need talaga ng marami pang dahon para po gumanda lang. Pero syempre sa ibang hindi pa nagbubunga, medyo ano tayo mo konti. Okay po nito, harvestin na rin yung next week. Hindi na rin kailangan ng maraming dahon yan. Pero mayroon pa siyang dami-dami na mga dahon. So talagang nakakaginahawa po tingnan. Pag ganito na po itsura ng sagingan, yung makikita ka mang brown yung talagang konti na lang. So ito po, so yung talagang konti na lang yung dahon tira natin. Basta yung bunga po ay ready for harvest na. Kaya po nito, mature na yung bunga, pwede ma-harvest ito. So hindi na kailangan ng maraming bunga. Kunin na lang yung may mga sigatoka sa taas para hindi na po lalaganap sa ilalim sa mga next na followers niya mga kaagri. Kaya po nito, mayroon po siyang 5 na dahon sa taas pero pwede nang ma-harvest. So yan, dyan na naman sa ilalim sa kabila, hindi pa natin na deleting yan, dito pa lang yan. Pero napagod na tayo, more than 1 hour po yung ginawa natin sa time lapse. Ang bilis lang, pero more than 1 hour na po tayo dito. 1 hour and a half na po tayo dito sa ginawa nating paglilinis. Hindi naman natin lahat na ipakita kasi sa pag-video sa time lapse, kaya po ng mga ibang sides. Kaya po nito, halos inubos ko na yung dahon kasi pwede nang harvest talaga. Kasi mahirap baka daanan pa tayo ng bagyo at malakas na hangin. Kaya po niyan matutumba pa, di masisira pa yung beauty. Kaya ganun. Pero sa talagang bago pa lang, dapat meron siyang at least 8 dahon na healthy para po mapalusog talaga yung bunga. Mapaganda po talaga yung bunga mga kaagri. So dito na naman na area, babawasan ko yung may mga sigatoka para maubos yan, makuha. Magiging maganda na naman siyang tingnan. Hindi wala ang sore to the eye. Yun po yung mga processes natin dito. Ito mga 2 weeks pang ma-harvest ito. So kaya ayun, hindi natin inubos yung dahon sa taas. Pero kaya na yan kasi bilog na yung bunga sa loob. Mga ka-agree. Ito na lang talaga, maturing age na lang talaga yung kulang doon. So yun. Hindi na po tayo magtatagal. Pinakita lang po natin sa inyo yung ating activity ngayong araw na nag-deleting po tayo dito
sa first na area. Ito yung pinaka first na area, 200 ka puno na tinanim natin dito. So yun na po itsura, parang sagingan na rin muli. Yun lang po talaga. At yung gagawin naman natin next dito na ano ay mag-aabono para sa kanyang follower, kasi medyo nanilaw-nilaw na yung mga follower niya. Pero marami pa naman organic yan na mga fertilizers na pwede niyang makuha. So hindi pa naman yan masyadong tawag dun may stunted. Talagang paganda lang yan ng paganda. Makuha lang yung mga sobrang followers dyan at saka tinira yung isang puno na paakatin. Yun lang yun. Hintayin pa natin yung mga araw na yun kasi hindi pa tayo nakapag-start ng pagpapabutas dun sa kabila para sa pagtatamnan po sa kanila. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po. Maraming salamat. Today's activity, nag-leafing po tayo dito sa unang-una na area dito sa farm natin na ito na halos ay 60% nang na-harvest. 60% na yata, oo, talagang gano'n na. Yung iba doon, syempre, hindi pa nang umpisahan, dito pa lang talaga. Bye bye!